Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. So mga trops, mainit nga po ang bagong labas na balita ngayon galing sa MP Promotions President Sean Gibbons' right hand na si Mark Yao aka Silver Voice. Matatandaan nga po na nagpalitan ng asaran kamakailan ang magkabilang kampo sa pagitan ng kapatid ni 3 Division World Champion Janriel Cuadro Alas Casimero na si Jason Casimero aka Kuya Lods at Mr. Sean Gibbons sa pamamagitan ng post sa kani-kanilang social media account. Dahil dito ay talagang uminit ang usap-usapan patungkol sa possibility na maglaban sina Cuadro Alas at ang alaga ng MP Promotions na si former Unified Super Bantamweight Champion Marlon the Nightmare Tapales na usap-usapan din ng mga boxing fans. Sa conversation nga po na inilabas ni Silver Voice sa pagitan niya at ni Gibbons, ay isiniwalat dito ang interes na gawin ang laban nila Tapales at Casimero. Ayon kay Silver Voice ay patuloy daw kasi ang pag-disrespect ni Cuadro Alas kay Tapales kaya sumagot na si Gibbons at pumayag na pupwedeng maikasa ang laban ng dalawang Pinoy. Nagbigay din ng mensahe si SV sa promoter ni Casimero na si Masayoki Eto at sinabing pinagbuksan na sila ng pinto ni Gibbons at magiging available na si Tapales this coming May. Matatandaan po na wala pa namang official na laban si Casimero at hindi pa sigurado kung ikakasa pa ang rematch niya kontra kay Yukinori Ogoni. Dagdag pa ni SV ay dito daw natin malalaman kung talagang may bayag itong si Casimero na pumalag kay Tapales. Alam daw ni Casimero na wala siyang palag kay Tapales kaya panigurado daw na mag-iisip ito ng palusot at dahilan ayon kay SV. Ipinag-utos daw sa kanya ni Gibbons na gawin ang video para magbigay mensahe sa kampo nila Cuadro Alas. Kaya hintayin natin mga trops kung kakasaba ang ating angas ng Pinas. Para sa ibang boxing fans ay maganda ang laban na ito, ngunit sa iba naman ay mas maigi pa daw na dumiretso na lang si Casimero at sagupain ang monster ng Japan 2 Division Undisputed Champion na Naoya Inoue. Ang kaso nga lang mga trops ay sobrang nipis ng tsansa na maikasa ang laban na ito sa ngayon. Dahil nga po sa past performance na ipinakita ng ating angas ng Pinas sa nakalipas niyang laban. May lumabas din na rumors na galing sa sports analyst / lawyer na si Attorney Danrex Tapdasan na namataan na inirepost din ni Sean Gibbons. Sa post ni Attorney Danrex sa kanyang social media account ay sinabi niya dito na nakarinig daw siya ng pag-uusap sa pagitan ng dalawang Japanese promoters na kaibigan din ng promoter ni Naoya Inoue. Ayon daw sa kanila ay disappointed daw talaga ang kampo ni Inoue sa performance ni Casimero kaya naman lumabo talaga ang tsansang ibangga ang alaga nila dito. Ang mga posible daw na maging laban ni Inoue ngayong taon ay sa WBC Mandatory Challenger Luis Pantera Neri sa buwan ng Mayo, former Unified Super Bantamweight Champion Murjun Akhmadliev sa buwan ng Setyembre, at isa sa mga World Champion ng Featherweight Division sa buwan ng Disyembre. Kung ito talaga ang plano ng kampo ni Inoue ay talagang maliit ang tsansa ni Casimero magkaroon ng big fight ngayong taon. Sa ngayon ay ito lang po ang unang possible big fight sa listahan ni Casimero dahil malabo rin ang mga laban ng malalaking pangalan sa Super Bantamweight Division dahil sa ngayon ay may mga mandatory challengers na sa bawat sanctioning bodies na WBA, WBC at IBF. Sa ngayon ay ang WBO na lang po ang walang mandatory challenger ngunit malabo rin na ilaban sina top 3 WBO contender TJ Duhaney at top 5 WBO contender Carl James Martin sa kadahilanang ito rin ay hawak ni Gibbons. Sa ngayon ay si Tapales lang po ang handang ibigay ni Gibbons kay Cuadro Alas, ngunit wala po itong current ranking sa WBO. Sa IBF naman po ay rank 5 si Tapales habang si Casimero ay rank 6. Sa WBA ay top 5 si Tapales at wala namang ranking si Casimero. Sa WBC ay top 3 si Tapales at top 8 naman si Casimero.
Ganun pa man ay nasabi ko nga po na meron na pong mandatories ang WBA, WBC at IBF rankings, kaya pwede natin sabihin na dapat ay sa WBO na mag-focus ang kampo ni Alas. Kung maikasa ang laban na ito ay medyo no bearing na para kay Casimero dahil wala nga pong ranking si Tapales sa WBO. Matalinong move ito para kay Sean Gibbons mga trops dahil kung sakaling manalo si Tapales ay pupwedeng maisingit ang pangalan niya sa rankings ng WBO at tuluyang bumagsak ang rankings ni Casimero, dahilan para hindi makuha ang mandatory title eliminator shot na matagal nang hinihintay ng angas ng Pinas. Kung sakaling ang kikitain naman sa laban ang priority, kagaya ng sinasabi lagi ng kampo ni Casimero, ay nababagay na laban din ito para sa kanila sa kadahilan ng kung sakaling sa Japan gaganapin na ang laban ay may market at fans na rin po ang dalawang Filipino boxers na ito. Siyempre si Casimero dahil matunog na ang pangalan nito sa Japanese boxing fans noon pa lamang dahil sa paghahamon at magtatrash talk kay Naoya Inoue. At siyempre si Tapales din na talagang nagpakita ng magandang performance sa laban niya kay Inoue despite sa pagkatalo niya. Pera-pera man o status ng rankings, ang habol ng magkabilang kampo ay magandang maisagawa at maikasa ang laban na ito mga trops. Para rin syempre sa ating Filipino boxing fans at Japanese boxing fans. Marami na rin po kasing toxicity ang nangyayari sa Filipino boxing, kaya mas maganda na po na tuldukan na ang hidwaan na ito para rin po malaman natin kung sino talaga sa kanilang dalawa ang may ibubuga. Kung nagustuhan nyo ang balita na yun mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.